Upang higit na maunawaan ang konsepto ng aralin, atin ngayong unawain ang isyong pangkalikasan. Simulan natin sa kwento ng paglikha. Mula sa Henesis, Kabanata 1, talata 27 hanggang 31, nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan bilang lalaki at babae. Binasbasan sila ng Diyos at binigyan ng tagubilin na magparami. Kaakibat ng pagbabasbas na ito ay ang utos na punuin ang daigdig at magkaroon ng kapangyarihan dito, lalo na sa lahat ng kanyang nilalang. May tatlong dapat tayong tandaan upang higit nating mapangalagaan ang ating kalikasan. Una, ipinagkaloob ng Diyos sa tao ang kapangyarihan na pangalagaan ang kalikasan na kaniyang nilikha. Ikalwa, ang pagtitiwalang ito ay isang patunay na minamahal tayo ng Diyos kung kaya't ibinigay niya sa atin ang kalikasan. At ang ikatlo, ang kalikasan ay kaloob sa atin ng Diyos upang tayo ay patuloy na mabuhay. Sa makatuwid, tayo ay binubuhay ng kalikasan. Ngayon naman ay alamin natin ang ibig sabihin ng kalikasan. Base sa mga larawang iyong nakikita, ito ay tumutukoy sa lahat ng nakapaligid sa atin, may buhay man o wala. Ito ay kinabibilangan ng mga puno't halaman at lahat ng iba't ibang uri ng hayop mula sa maliliit hanggang sa malalaki. Maituturing ding bahagi ng kalikasan ang lahat ng salik tulad ng hangin, lupa, tubig at iba pa na siyang nagbibigay daan o tumutugon sa mga pangangailangan ng mga nilalang sa kanilang buhay. Subalit ang kalikasan ay nasisira sapagkat ang mga tao ay mali ang pagtrato rito. At alamin natin ang iba't ibang issue na pangkalikasan. Ang una nga ay ang maling pagtatapon ng basura. Ito ay tuwirang nakakasama sapagkat kung saan-saang lugar na lamang inilalagay ng tao ang kanilang mga basura. Kaya naman itigil ang gawain ito. Ang ikalwa ay ang illegal na pagputol ng mga puno. Ito yung walang tigil na pagputol ng mga puno at ang hindi pagpapalit ng bagong halaman sa mga naputol na puno. At ito ay nagdudulot ng mga pagbaha kapag madalas ang pag-ulan. Kaya naman, dapat din itong iwasan. Ang ikatlo ay ang polusyon sa hangin at tubig. Ito ay ang malawakang polusyon na siyang nagpapabago sa kondisyon ng hangin, ng tubig at ng lupa, na kailangan ng tao upang siya ay mabuhay. At ito ring mga polusyong ito ang karaniwang nagdudulot ng sakit ng tao, katulad ng respiratory diseases, sakit sa digestive tract, sakit sa balat, at marami pang iba. Sumunod, ang pagkaubos ng mga natatanging species ng hayop at halaman sa kagubatan. Ito ay ang pagiging threatened, endangered at extinct ng maraming uri ng hayop at halaman dulot ng pagkawalan ng kanilang tirahan o habitat sa kagubatan. Gayon din ay ang pagkuha sa kanila para sa illegal na kalakalan. Ito naman ang sumunod na isyong pangkalikasan,
ang malabis at mapanirang pangingisda. Ito yung mga hindi matigil na cyanide fishing, dynamite fishing at sistemang muro-ami na pumipinsala hindi lamang sa mga isda kundi maging sa kanilang natural habitat or tirahan. At alam niyo ba yung tinatawag na sistemang muro-ami? Sa pamamaraan na ito'y marahas na ang mga coral reef ay talaga namang pinapalabas yung mga isda sa kanilang mga kanlungan. At minsan, karaniwang binabayaran dito ay ang mga kabataang katulad ninyo. Kaya naman sakaling may mag-alok ng trabaho sa inyo na tulad nito ay wag na wag ninyong tatanggapin. At ito naman ang sunod na maling pagtrato sa kalikasan, ang pag-convert ng mga lupang sakahan. Katulad na lamang ng mga ginagawang subdivision, golf courses, mga hotel, expressways at iba pa. Maaari din itong kasama o naaangkop din dito ang illegal na pagmimina at quarrying. Mali at patagong pagkuha ng yamang mineral sa pamamagitan ng pagpapasabog ng mga bundok at paghuhukay sa mga dalampasigan. Global warming at climate change. Ito ay ang malawakang pag-iiba-iba ng mga salik na nakaaapekto sa panahon at nagdudulot ng matinding pagbabago sa pangmatagalang sistema ng klima. Ito yung tinatawag nating climate change. Samantala, ang patuloy naman na pagtaas ng temperatura, bunga ng pagdami ng tinatawag na greenhouse gases, lalo na ng carbon dioxide sa ating atmosfera. Ito naman yung global warming. At ang pinakahuli na isyong pangkalikasan ay ang komersyalismo at urbanisasyon. Ano nga ba ito? Ito yung maling pag-uugali ng tao at sila ay kumikilos na nagpapakita ng labis na pagpapahalaga para lamang kumita ng salapi. Sumusubok sila na magkaroon ng higit na kita hanggat maaari na hindi alintana sa kanila kung anuman ang magiging epekto nito sa ibang tao. Kaya naman kung makikita natin, maraming mga tao ang nasasangkot dito sapagkat inaakala nila na makakapagpaunlad sila ng ekonomiya ng bansa, subalit sa huli ay tayo pa rin ang magsisisi sapagkat ating pinababayaan ang inang kalikasan. Nawa ay may natutunan ka sa ating aralin at naunawaan, gayon din ay nabatid mo ang konsepto ng ating pinag-aaralan. Maraming salamat at maligayang pag-aaral.